Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Kaya again, welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC-CSI. Maraming salamat po sa lahat ng umaantabay ngayong umaga pong ito. And I do believe na tayo po ay muli ay matututo ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na patungkol po sa ating kalusugan. Alright, hindi ko na po papatagalin pa. We welcome ko na po ang aking mga nagagandahang speaker and also host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Good morning po, ma'am. Magandang umaga po. Hello, maganda at masayang umaga sa inyong lahat. Mike. Yan. Oo. Yan. Alright, sige po. At good morning po, Ma'am Eugene and also Doc Julie. Yan. Bati muna tayo, ma'am, sa mga live viewers natin. Hello mga live viewers. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Amen, amen. At binabati ko na agad ang mga Southeast family. Yun, no? Kahit wala pa si Heller. wala pa. Nasaan ka, Cyril? Yun, nasa ka na, Ma'am Cyril Ampig. Ma'am Cecil Ampig. Mhm. Ma'am Gina Beduya. Yun na lang aking mga kasamahan.
Anyway, unang-una dito, ay, nandito ang hacker. Nanonood. Andito pala ang hacker eh. Oo, Oo. hello po, hello po. Bumabati po ng good morning. Yon, good morning po, good morning. Sino ka man, hacker ka. Oo. Bing, Si Ma'am Beng po yan. Mambeng, oo, ding-ding. Nahack po siya pero... Bumalik na daw. Ah, Okay na daw siya. So, sure na tayo, Oo, hindi siya na daw hacker yan, to, siya na ha? daw yan. Okay. Oh, hello, Beng, at sa iyong pamilya. Ma'am Linda Quiñones, hello, Yun. Sir Jeffrey Onsat, Yun, hello po, Sir Jeffrey Onsat. Sir Ruben Ubidos, Mhm. oo. Robert Rico, Joji Lacson, Jamaica Gubalane, okay. Rosel Conrad Alopog Sobremonte, or Reina Pincas Valde Huesas, Pedrito Gonzales, Princess Nazaro, Jose Halipa, si Miss Putupao, Yun, Ma'am Oo. Josephine Negado. Hello po, ma'am. Normie Barugese, Barugis. Yan. Oh, Si Sir George Menchabes. Hello, Sir George. Ma'am Nelia Villanueva, Cesar Dejos, Mhm. nanonood. Yan. Si Mr. Butiki. Sino pa? Okay na ako. Ayun, alright. Sige po, maraming salamat po, Doc Julie. Ma'am Eugene, batikan muna sa iyo pong area and also sa mga natin dyan, live viewers. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Merry Christmas po. Yun, Merry Christmas sa lahat. Mga taga Southeast family. Magandang umaga po. Ayan. Good morning po sa lahat po na nagsusubaybay sa atin dyan. Lahat po ng nabati nila dito sa ating comment section box. Isang mapagpalang umaga po. At muli ay kami po ay bumabati ng maligayang Pasko sa inyo pong lahat. No? Kaya let's all enjoy the program. Napakaganda po ng tatalakayin natin ngayon. We have a new topic, mga kapatid, na ating pag-uusapan. At i-discuss po yan ni Doc Eugene. Kaya might as well tune in, share the link to your loved ones dahil napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong umaga pong ito. Right? So para marami tayong mapag-usapan, ibibigay ko na kay Doc Eugene yung discussion for this morning. Sige po, Doc Eugene. Yan. Magandang umaga po sa inyo pong lahat ulit. At meron po tayong bagong pag-uusapan, walking pneumonia. Siguro naririnig nyo na po ito. Biro mo, may naglalakad na pneumonia. Sige, i-explain po natin ang walking pneumonia. Yan, tama. Ano bang meron dito, Doc Eugene? Kasi ang pneumonia, pag narinig o na sinabi ng doktor na pneumonia, binebase po, hindi lamang po sa clinical symptoms, kundi yung x-ray po na nagsasabi talaga na may pneumonia. Sa x-ray po nakikita yon. At pag sinabing may pneumonia, lalo na sa mga bata, ibig sabihin, kailangan niya ng mas malakas na antibiotic o kung minsan ay ko-confine sa ospital. Pero ang pneumonia kasi, merong pneumonia na nakukuha sa labas ng hospital, kagaya ng community-acquired pneumonia, at meron din pong hospital-acquired pneumonia. Yun, mas grabe pong pneumonia yon. Naku. Kasi nasa hospital ka na-admit ka na, ginagamot ka na, ay nagkaroon ka pa rin ng pneumonia. Ibig sabihin, nasagap mo yung infection sa loob mismo ng hospital. As far as I can remember, pinag-usapan na natin ito dati. Yes. Kahit yung hospital-acquired pneumonia. Pero itong walking pneumonia, ano ang ibig sabihin ng walking pneumonia? Walking pneumonia is an infection that affects your upper and lower respiratory tract. Pag sinabi kasi nating upper, mula sa ilong hanggang sa lalamunan. Pero pag lower, kasama na yung ating
breathing organs, yung ating bronchioles, yung hanggang sa pinakadulo ng ating airways ay kasama na po yung buong lungs pag lower respiratory So, tract. kung ano ma'am, kung tutusin, pag na-diagnose ka ng lower, mas grabe? Ay, oo, kasi Oo. nandun na mismo sa breathing, respiratory system na natin. Hanggang sa pinakadulo, yung pinakamaliit na ginagamit natin sa paghinga. So, itong walking pneumonia, kasama din po ito. Wow. It's also called atypical because it's often caused by bacteria that while common are difficult to detect. Ay, Pag sinabi nating atypical, hindi yung usual na nakikita natin o yung inaasahan nating bakterya nagkukos ng infection. And sometimes, it is difficult to detect. So, hindi basta-basta maharap. Kasi kung gustong hanapin kung what type of bacteria, dadalhin mo yung dahak sa laboratorio at sasabihin kung ano yung bakterya na nakikita po doon. Okay? So, itong walking pneumonia ba to, Doc Eugene, matagal na to? Oo, matagal na yan. Matagal na talagang Oo. umiikot-ikot to? Hindi lang ngayon lang nyo naririnig kasi you know why? Nagiging conscious ang mga tao patungkol sa sakit dahil kay COVID. Yeah. Oh, hindi yun ang yun din ang advantage ni COVID. Kasi naging aware po tayo sa mga iba't ibang klaseng sakit. Doon tayo naging aware yung prebiotics, probiotics. Nung anong panahon, Hindi di nyo naman rin natin alam alam yan. yan. Alam sa mga medical world. Pero nung kayo, ano ang ibig sabihin ng probiotics? O, ang probiotics at prebiotics ay hindi lang naman sa lalamunan hanggang sa kaloob-looban ng ating katawan. Meron po yan. O, kaya noong panahon, ay parang bago lahat ng mga to, pero andyan na siya. Yun, alright. Kasi baka ang akala nung iba, ano na to, kumbaga nagpapalabas na naman ng bagong sakit or somewhat na ano. Pero sabi nga ni Doc Eugene, matagal na po ito. Matagal na po itong walking pneumonia na ito. Iba lang sa ating pandinig, no? Kaya tulad nga sabi ni Doc Eugene, yung prebiotic sa probiotic, ano bang alam natin doon dati? Hindi naman, wala naman tayong kaano-ano doon. Pero simula nung lumabas yung COVID na yan, naging aware tayo sa mga ganyan. So, ganyan din po itong walking pneumonia na ito. Again, hindi po nagpapalabas ng kung anumang bagong sakit or somewhat na ano naman nangyayari na yan. Baka mag-panic na naman, may walking pneumonia, ganyan. Matagal na po ito. No? Matagal na po. According po sa study, ay matagal na pong existing itong walking pneumonia na ito. Alright? Sige po, Doc Eugene. So what is... May walking pneumonia. What is walking pneumonia? Walking pneumonia is typically milder than traditional pneumonia, which is responsible for roughly 1.5 million emergency department visits annually. Grabe. So, ibig sabihin, hindi lang ngayon yung walking pneumonia. Yun. Nandyan na rin po siya. Kaya tinawag na walking pneumonia. Bakit? Kasi pag sinabi noon pag pneumonia, kailangan mong ma-admit. Ngayon, hindi mo kailangan ma-ospital. Oo nga naman. Pero pupunta ka sa emergency or sa ER o emergency room dahil meron kang nararamdaman. Oo, yung pala yun. Kaya pala walking. Kaya walking na, tinawag na Walk-in. walking. Hindi Walk naman. Walk in. Kasi alam mong, ano siya, kaya niya, sige, basahin ko muna ito. It doesn't cause symptoms that require bed rest Yun. or hospitalization. It might just feel like a common cold and can go unnoticed as pneumonia. Kasi, ganito yon. Trangkaso lang to. Di ba? Mas kilala natin si trangkaso. Kasi si trangkaso, may ubo, may sipon, may lagnat, may panghihina, may pananakit ng katawan, or yung parang pagod na pagod ka. Ganun si trangkaso.
Pero halos magkamag-anak o magkapatid sila ni pneumonia. Alam niyo kung bakit? Sige, basahin ko muna. Most walking pneumonia symptoms usually go away within 3 to 5 days. But cough can linger for weeks or months. Uy, parang ang daming may ganyan yun. Oo, maraming ganun. Ito yung pinag-iba nila ni trangkaso. Nako. Kasi pag si trangkaso, sasabihin mo, ay, tinatrangkaso ako. Bakit? Masakit ang kasukasuhan ko. Mhm. Di ba hindi niya sinabing inubo ako at sinisipon? Pero si trangkaso, sasabihin niya, ay, nilalagnat ako, may sinat ako, tsaka masakit yung kasukasuhan ko. Parang ayokong bumangon para akong pagod na pagod. Pero hindi niya sasabihin sa'yo, may ubot sipon ako. Mm. Oh, yun ang pinag-iba nila walking pneumonia. Kasi si trangkaso, magpahinga ka, kumain ka ng tama, matulog ka ng sapat, Mawawala. babangon ka in 3 to Yes. 5 days. Uminom ka lang ng paracetamol, okay ka na. Pero si pneumonia, andyan pa rin yung, maybe nakarecover ka sa lagnat o pananakit ng katawan o panghihina, pero andyan pa rin si ubo. Nako. Okay? May ganito yata. Inuubo. Pwedeng yung ubo ay yung sabi nila na dry cough Uy. o walang laman. Pwede rin yung may laman. So, ibig sabihin, para sa akin, mas masarap yung may laman. Ay, Nako ba, ayon sa mga simptomas, mama, parang maraming may ganitong kaso ngayon eh. yes. Oo, para Yes. nagbe-base lang ako ma'am sa mga binabasa nating mga mga dito ayon sa description ni walking pneumonia. Parang marami akong napapansin na ganyan. Oo. In fact, pinag-uusapan ng mga pedya, lalo ng pediatricians and internal medicine, yung mga internist po. Ito po yung reklamo ng mga pediatricians ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi pabalik-balik. Yung matanda hindi babalik dahil sa may ubot sipon. Sasabihin niya, mawawala din to. Yeah, Pero yeah. yung mga bata, lalo na yung mga sanggol, worried yung mga magulang, dadalhin niya sa doktor. Pareho pa rin yung mga simptomas, pero sasabihin ng doktor, binigyan na niya ng antibiotic, pero hindi gumagaling. Ito po yun. Walking pneumonia, papa-x-ray niya, meron siya makikita sa x-ray. Pero dahil sa Pilipinas, yung sinasabi na clinical judgment, hindi na kailangan pang pa-x-ray para sabihin ka na may walking pneumonia kaya. Wow. Okay? So yung it will linger for weeks or even months. Tayo mga Pilipino, pagka lumampas na ng months, baka mag-isip ka na, baka may TB na ako. Yeah, Pero, pwede oo, daw, kasi diba, yun Doc? ang isang simptomas din ng TB, hindi nawawala ang ubo. Pero ang dagdag nun kasi yung night sweats, na sa gabi, gigising ka dahil basang-basa ka sa pawis. Yun yung isang simptomas ng may TB. Dito naman sa pneumonia, hindi naman. Yeah. By the way, ma'am, nanonood ang ating mahal na pastor. Pastor Hill is watching. Hello po, Pastor Hill. Good morning Good po, morning Pastor. Good morning po. Ayan. Good morning po. Based lang dito, based lang po dito sa ating pinag-uusapan, napakarami ko pong napapansin na may ganito ngayon, no? Kaya maganda tong na dinidiscuss po natin so that we can be aware, no, na mamaya, later on sa ating mga discussion na titingnan natin kung ano ba, nakakahawa ba to or ano bang mangyayari. So, tignan po natin, mga kapatid. Yan. Is it contagious? Ito po yung Ayan na. importante po. Yun. Nakakahawa ba ito? Walking pneumonia is a highly contagious disease. It can be passed to another person for up to 10 days. Nakita niyo po to? Grabe. Kasi may ubo ito At meron ding pagsinga. Isisinga niya yung kanyang sipon. Sneezing and coughing. Dahil ang akala natin ay trangkaso lang, we take it lightly. Pero this is contagious. Yeah. So, it's very unfair. The disease can be transmitted when a person inhales, na hinga mo, or ingest airborne droplets. Pag ingest kasi, nakain mo yung nadapuan ng air droplets.
released when someone with walking pneumonia sneezes, coughs, or talks. O, di ba? Ang daling makahawa. Kasi yung ingest, paano mo nakain? O, dumahak. Yung isang pasyente hindi responsible. Ugali ng Pilipino yan eh. Na nung pagka dumahak, kahit nahahanap pa siya ng isang lugar na sabihin niya na hindi naman pagka humangin niya natuyo, pumunta sa pagkain. Sanay tayo sa finger foods, street foods, doon nga na makakuha ng walking pneumonia. O hindi lang po sasabihin natin na, ay, lalayo ko dito, merong may inuubo, may sinisipon. Isang magandang example, yung kanyang tissue na ginamit, i-drop lang niya dyan. Yeah, Yung mga totoo yan. nakasakay sa kotse, i-drop lang niya yan. O natangay ng hangin. Yeah. Napunta sa lugar na congested, na hangin ulit, dumapo sa inyong pagkain. Ganun po siya nahahawa. Yeah. Kaya nga po, huwag kayong magagalit sa akin. Kung meron po kayong nararamdaman, be responsible enough. Yeah. Kung yung nilagay nyo sa tissue or may panyo po kayo, ibulsan nyo muna, huwag nyo munang itapon. Kasi nandun po. At kung talagang meron na po kayo, hindi naman po masama when you are in a crowded area, lalo na kung naka-aircon, ay magmask na lang po kayo. Para Tama hindi po po yun. kayo nakahawa. Ito po kasi palagi ang sinasabi kong unfair. Kung malakas ang inyong pangangatawan, kaya nyong harapin ito. Kaya nyong magkaroon ng walking pneumonia. Paano po kung yung mga vulnerable na tao? That's Yung right. mga matatanda, mga sanggol, yung mga matatanda na may sakit, may diabetes, That's right. may sakit sa puso, may sakit sa kidneys, unfair naman po. Sabihin pa natin, itong walking pneumonia is not fatal. It can be fatal kung napunta po sa vulnerable patients. That's right. Lalo na sa mga debilitated patients po, mga stroke patients, nagte-take ng chemotherapy drug, yung mababa po yung immune system po nila, bagsak, ay sila po yung namamatay na kahit simpleng trangkaso ay lumalala dahil mahina nga po sila. Kaya pag sinabi po nating nakakahawa po talaga si walking pneumonia. Sabi nga, kung malakas kayo, lalo na kung mga kabataan po ninyo, at malakas ang inyong immune system, kaya nyo pong harapin ito, dalhin po ito. Pero, masaya ba ang buhay na meron pong sakit? Kagaya ngayong Pasko, kung kayo ay may pneumonia, walking pneumonia, sa inyong magkakasambahay, lahat kayo meron, ay masaya nga po kasi sabay-sabay po kayong umubo. Merry Christmas, ubo. Yes, yes. Kantahan po kayo Sabi dito ni Pastor Hilma wala nang ibang pinakamaganda kundi konsulta sa doktor na nakakaalam kaysa magkunwaring alam natin. Yun. Tama po, Pastor. Tama po yan, Pastor Tama po, Hil. Pastor. Kasi, Mga nagse-self-medication. yun nga po. Kung ayaw nyo pong pumunta po sa doktor at nakakaranas na po kayo dito, pwede makiusap. Mag-mask na lang po kayo. Totoo yun, totoo. Para hindi naman po kayo makahawa. Actually, Doc Eugene, tinuruan na tayo ng COVID niyan. Yes. Di ba? We have done this before. So we can do it again. Yes, ang galing Pero na natin. ang nung kagandahan lang po nito, huwag niyo pong iisipin na pag pumunta ako sa doktor, isaswab po ako. Hindi na po uso yon. Hindi po kayo isaswab para bigyan po kayo ng positive swab test. Hindi po. Of course, marami pong kaso ng COVID ngayon, tumataas po, even among us medical personnel. Yes. Kaya lang po, hindi nakagaya dati because we know how to approach it. Kaya lang po, kung if ever na meron po kayong karamdaman at meron kayong access, kahit na yung RAT test, rapid antigen test, ay kung meron po kayo sa bahay nyo, nag-positive po kayo, ay, positive ako. O anong gagawin nyo po? I-isolate nyo po naman po yung sarili nyo. Yes. Huwag naman po kayong
alam nyo na po na meron kayong, ay positive po, sasabihin nyo na naman na ginawang positive, kayo na nga gumawa sa bahay nyo, positive eh. O di ba? Yung rapid antigen test can be done at home na madali nyo pong gawin. Ngayon, kung wala kayong tiwala sa sarili nyo dahil nag-positive po kayo, pwede nyo pagawa sa iba. At kung talagang positive, positive nga po kayo. Yun, tama So, po ibig yan. sabihin, wag naman po kayong para bang, yes, makalabas nga. Oh. Sabi nga dito ni Pastor Hilit, ma'am, respect others by being careful and responsible about your health. Yep, Yan. opo, Another opo. check ulit yan, Yes sir. po. Kailangan pong maging responsible po po tayo. Kasi po, kung nakamas ngayon ang tao, mangangantsaw pa. I have heard some people na mangangantsaw pa. Pamasmas ka pa dyan. Wala nang COVID, oy. Hindi po COVID ang kausap po natin ngayon. Oh. Hindi lang naman COVID yung Hindi naman minamas po natin. COVID. Oh, ang totoo niyan, ayaw niyang makita yung mukha niya. Ay, pero po, kung talagang meron po kayong nararamdaman, be responsible, please. That's right. Kasi sabi ko nga po, I'm one of the vulnerable ones. Kasi ako ay senior na at meron po akong asthma. So, pero praise God kasi kung meron man ako ngayon, during this season kasi talagang andyan po yung mga allergens. So, this walking pneumonia is more common during fall sa ibang lugar. Pero sa atin, ditong Christmas seasons, bakit? Hindi lang po sa malamig yung klima, malamig-lamig yung klima natin. Marami pong social gatherings po ngayon. Kaya marami pong nagkakasakit. Kasi nga po, nandun po tayo sa crowded areas. Hindi lang pong social gatherings, madalas din po tayong pupunta sa mga restaurant kasi nag-i-enjoy po tayo sa holidays. So, mag-ingat-ingat po tayo. Kung meron po kayong mga vitamins, it really helps. Yes. Lalo na kung mayroon po kayong genuine na mga pre and probiotics, it can help. Kasi sabi nga po natin dati, we don't know, in the medical field, alam po namin, pero nagkalabasan yung mga pre and probiotics during the COVID time. Pero ang kaya nga po, ine-emphasize po namin, the more varied is your microbiome or microbiota, ay mas malakas po ang inyong panlaban. Uy. So, wag naman kayong, yung sasabihin nyo, ikulong nyo yung sarili nyo. Kailangan nyo pa rin ma-expose sa labas para magkaroon po kayo ng mas maraming varied nga po microbiome or microbiota. Kagaya nga, sabi ko, palagi kong sinasabi, yung taong grasa nga, hindi narinig na nagka-COVID diba? Kaya kasi malakas ang kanyang resistensya, nakakain niya na yung bad and good. Pero kung tayo nga po ay mahina, it really helps kung meron po kayong mga legit na mga supplements po na meron po kayong pre and probiotics. Magkakampi po yan. Yung isa ay kailangan nyo po i-ingest para magkaroon po kayo ng good bacteria at yung isa ay nagdidilig para dumami pa yung good bacteria nyo po. Yun. Yun Malaking tulong pala talaga yan, ma'am, no? Oo, Mga pre kasi and probiotics. iniinom nyo po yan. Yeah. Kung ano yung kinakain, di ba? It is what you are. Sabi dito ulit ni Pastor Hill, kung ayaw mong magpakonsulta, makinig po kayo dito sa impormasyong pangkalusugan. Salamat po. Sabi pa dito ni Pastor Hill, may nararamdaman na nga takot pa maging positive. Deal immediately with your health problem. That is Opo. right. Tama po yan. No? Tama Kaya po. napaganda po nito. Kaya totoo po niya, sabi po kung ano po, kung natatakot po kayo, kung may alinlangan kayo pumunta sa hospital, eto, dito na, nagtanong na kayo agad dito sa Opo. para ang kagandahan po noon, mga kapatid, is kung ano man yung agam-agam ninyo, ay natatakot ako, baka ganito. At least, dito, masasagot ng isang doktor. Ang kagandahan po kasi, we have learned a lot from the COVID. Yes. So, alam na po, i-approach po nito. During the first days of the pandemic, syempre,
lahat ay nagulat. Yeah. Kaya nga po maraming health personnel, frontliners, even doctors, sa Pilipinas lang po, more than 100 or 50 doctors ang nawala dahil hindi pa alam kung paano i-approach po nito. But later on, natutunan po pati mga frontliners ay marami nakasurvive kasi alam na po. Pero ngayon, ay alam na nga po kung meron po kayong nararamdaman, ay mas maganda po na magkonsulta po kayo, lalo kung alanganin po kayo. Pero kung sigurado kayo, i-isolate, or if you don't like to isolate yourself, mag-mask po kayo. Yes, that's Kumain right. ng tama, kung meron po kayong supplements, very good, sleep well. Yun. At avoid nyo po yung stress. Huwag kayong magpuyat. It cannot help. So, ano po? Ay sa iyo yan. May tumatawa. Yes, sir. Ay, sige po, sige po. Hindi sa atin. Okay po, okay po. Alright, sige po, sir. Sige, wait lang, sir. Alright, mga kapatid, may mensahe lang po ang ating mahal na pastor para po sa atin. Baka gusto niyo pong nandito po ang ating mahal na pastor, tumawag po siya sa aking cellphone at may mensahe po siya para po sa atin. Sige po, sir. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Gandang umaga po. Ako'y lubos na nagpapasalamat na meron tayong programa ganito. At kung nare-realize natin sa panahon na ito, maraming nagkakasakit. Grabe, as in marami talaga. At halos lahat, kahit saan ka pumuntang lugar, merong may sakit. At ang sakit, ayan yung dinidiscuss ni Doc Eugene ngayon. Yan na yan eh. Yan na yan. Kaya sabi ko nga, kaya ko napatawag, grabe, may mga nag-i-ignore. I don't know, yung sinasabi ni Doc Eugene kanina, maraming ayaw madeklarang positive. Positive ka na nga, may sipon ka na, may ubo ka pa, nakakatakutan mo bang maging positive? So what we are doing right now is we are dealing with the solution. Bakit ako, ang tao, may sakit na, pero ayaw pa sa solution? Ito nga yung dinidiscuss natin dito. Kaya, lubos natin pasalamat. Alam mo, problema tayo ganito. And it's very exclusive na. Ayan na. Hindi ka na pupunta sa opisina o sa clinic ng Doc Eugene kasi nandiyan na siya. Openly, nagsasabi kung anong dapat mong gagawin. At kasi ang nakita ko kahit dito, Father Con, Doc Eugene, may problema, dami. Same problem. Same problem. Diyan sa Manila, same problem. Si Pastor Louie, hindi nga nakapag-preach noong Sunday. Dahilan dyan, buong maghapon. Ako dapat nasa bundok ako ngayon, kaso kahapon, masyado ako na-trigger siguro sa allergy. So, yung throat ko ay grabe sakit talaga, as in masakit. So, pag inubo ako, napakahirap. So, I took yung antihistamine. Naka-recover ako kagabi. So, maayos yung tulog ko, everything. Now, what I'm saying is, dapat sa ganito, mga programa natin na ito, the more na ma-appreciate natin, because this program, si Brother Conrad, si Doc Eugene, si Doc Julie, lahat ng mga doctors natin na dyan, si Leslie na dyan, they are there before the things go wrong, before you get sick. Sana maunawaan natin ito. At huwag na tayong matakot sa mga positive na yan. Yung mga positive na yan, noong araw pa yan, na maliit pa ako, may mga ganyan ng sipon, may ubo na, may trangkaso na, parehas lang naman iba lang ang pangalan. Kaya lang sa ngayon, medyo nga lang matindi ngayon, kasi talagang siyempre dumami ang tao. Sabi nga kanina ni Doc Eugene, grabe, ang rush ngayon rush Napansin nyo, hindi naman sa pagkatapos ng kasal ni Maki, ang dami nagkasakit. Yes, sir. Kasi marami nakipagsiksikan sa mga tao.
Dami. May mga may sakit dyan. May lagnat nung gabi, bago ng kasal, bago ng handaan. May lagnat. O, umaten sa kasalan. Kinabukasan. Ay di, sabi nga ni Doc Eugene kanina, siya kaya niya na. Pero may mga mahihina doon na maubuhan mo lang or mabahinan mo lang sa harapan, ay lalagnatin na kinagabihan. Di ba? Di mga ganyan, aminin natin yan. No? Hindi lahat ng mga tao dyan ay nag-i-spirulina. Ay ako, honestly, malaking tulong sa akin yung spirulina. Lahat ng ginagawa sa akin ni Doc Sheila, napakaganda talaga. Very, kung wala ito, at of course, prayers ninyo lahat, mga kapatid. Pero practically, ay talagang grabing tulong sa akin. So imagine sa ating simbahan, mayroong libreng ganito, consultation, mayroong libre pang spirulina. Ay my goodness, matindi. Saan pa tayong simbahan makakita ng ganyan? Sinasabi ko to hindi sapagkat ako'y pastor. Sinasabi ko sapagkat nandiyan kayo, Con, Doc Eugene, Doc Julie, na nasa programa kayong ganyan. See, it's a great help talaga. Kaya ang pinakamaganda, kaya sinabi ko kanina, kung ayaw nyo nang magpakonsulta at takot kayong sabihan ng doktor na hindi nyo kakilakilala, na positibo kayo, ay makinig na kayo dyan. Kilala nyo si Doc Eugene? So, kilala nyo, kung ayaw nyo pa makinig kay Doc Eugene, di makinig kayo kay Doc Julie. Baka, kasi hindi lang naman aso ang tumatahol Di ba? Mga kapatid, lahat yan ay para sa inyo because we really love you, you know. Wala tayong programa, hindi ito palipas oras. Ngayon, dapat nasa clinic yan si Doc Eugene. Pero nandiyan sa atin. Tinabi niya yung kanyang oras na yun para sa atin. So, let's take advantage of that. Take the opportunity. Pag meron tayong ganyan. Kaya, hindi rin madali. Araw-araw nandiyan si Conrad, mga kapatid. Nagkakasakit din yan Pagkatapos nga ng kasalan, may sakit din yan So, lahat halos. Kaya kailangan natin ito, mga kapatid. Makinig kayo and kung meron talaga kayong hindi gaanong mayroon kayo hindi kumagaling, alright, dito nyo na ipakonsulta. Practical na to. Grabe na to. Hindi. Libre ng walang bayad. Tapos, madali ka kagad masasagot. Ay, pambira. Saan ka pa pupunta? Alam nyo, mararamdaman nyo to at makikita nyo ito sinasabi ko sa inyo. Pagka meron na kayong matinding nararamdaman, saka kayo magpapakonsulta. Maganda yung sinabi kayo ni Duke Eugene na pagka bata, papakonsulta natin kaagad. Pagka matanda, medyo magbabakasakali, lilipas din to. Kaya, lilipas na wala yung ubo, na wala yung sipon, pero nag-create na yun ng another complication. Parang ano yan, Con Para yung mga pinapaayos mong H1, di ba? Pinaayos mo yung radiator, pero hindi mo alam, nagkaroon na ng problema sa makina. Yun. Yes, sir. Yun. Pagka tumigil na ang makina, ay yun ang matindi. Mabuti yung makina na overhaul, yung katawan ay mahirap na. Yun, sir. So, sana maunawaan natin. Kaya maraming salamat, Con. Maraming salamat. At maraming salamat, Doc Eugene. Maraming salamat, Doc Julie. At sa lahat ng mga nag-i-involve dito sa ating pangkalusugan. Thank you very much, mga kapatid. I love you. Maraming salamat po, Pastor. Alright. Maraming salamat po, Pastor Hill. At least, talagang may oras po ang ating mahal na pastor para po sa atin dito. At muli ay nakasama po natin siya dito po sa ating programa. Totoo po yun. Totoo po yung sinasabi po ng ating mahal na pastor, no? Na talagang tinuturuan lang talaga tayo muli, mga kapatid, na talagang maging masinop, no? Sabi nga, maging responsable tayo. Kapag ikaw, alam mo naman na dumalo ka nung ni Sir Maki, may kasal ni Sir Maki, meron kang ubo at sipon, di ba? So, yun yung sasabi po natin. Ang dami po dumalo, di ba, ma'am? Ang dami dumalo Lalo Pero na bibihira yun. ka nakita na nakamask. Wala. Kasi sayang yung makeup Kaya kahit nagsisiubuan na, ayun na. Tsaka Hindi lang sayang yung mask. Hindi magmamatch yung kanyang mask Yun, sa kanyang tawa. gown. Kaya, Tsaka nakita ko doon, grabe. Ang talagang nagkumpulan ng tao doon sa kape. Hindi nga lang ako. Nandun na talaga yung Kaya, totoo po yun.
Ako po, mga kapatid, mismo, kahit kami po ni Doc Julie, kami po dito nila Ma'am Eugene, mismo kami nagbe-benefit nung programa pong ito. I mean, ako, ako po, inaaral po namin, ginawa ko po itong presentation, sabi ko, ay, ito pala yun. Ito nga yun yung nangyayari ngayon. Yung kasalukuyan nangyayari ngayon, ito yun. Akalain nyo po yun. Nalalaman po natin yan dito po sa ating programa. Kaya sabi ko, hindi po, hindi po parang lang, sabi ni Pastor Hill, parang palipasang oras. No? Kaya sayang, yung nga siya sabi, kapag nandun na, nasa ospital na, yung unang tatawagan natin, Doc Eugene, andito ako. Ano gagawin ko? Diba? Yun, dun din parang bagsak natin Pero yun nga, tinutulungan na po namin kayo with this program para tayo po ay maging malusog at para malabanan natin yung kasalukuyang nangyayari na condition natin yan. Maalala ko lang mang po, yung pabalik-balik po ako sa probinsya, nag-message po or nasa area yata kami nung Saturday, last Saturday. Nag-message po si Ma'am Rosie Beth. At nagtanong nga po sa walking pneumonia, oh, you gave me an idea. Ito nga po, kaya nga po natin ito pinag-uusapan ngayon. Amen. So, amen. Ma'am Rosie Beth, sana nakikinig ka. Okay? Yeah, totoo ito. Halos lahat. Kung may kita po natin yung simptomas, kung kayo po ay nakikinig mula po kanina, ito na po yung nangyayari. Ito na po yung kasulukuyang mga natatanggap nating pangyayari ngayon. Alright? Sige po. At siguro, Doc Eugene, hanggang dito muna tayo. Ay? Oo. Pero salamat at again, nasabi natin kung ano yung walking pneumonia. Pinakamalaking tanong, nakakahawa ba to? Alright? Nakakahawa ba to? Ito ang sagot, yes, nakakahawa po. Siguro bigyan pa natin ng 5 minutes. Yeah. Medyo na late tayo kasi. Ito po ma'am, may ano lang po dito. Sagutin na lang natin yung isang katanungan po dito. Galing po kay Ma'am Mayet Daef. Sabi po dito is, Doc Eugene, yung may vaccine sa pneumonia, mahahawaan pa ba? Yan. Yung vaccine po kasi ng pneumonia, meron pong specific na nilalabanan po niya. Kung may strains po na hindi kasama po doon, pwede pa rin po. But if ever, kunyari, yung vaccine na ibinigay po sa inyo ay para kay A, B, C, at tinamaan po kayo ng ABC, mas malakas po ang panlaban nyo. Na pwede po kayong asymptomatic, hindi nyo maramdaman. Pero kung yung ABC ay binigay sa inyo, si D ang tumama po sa inyo, pwede pa rin po kayo. Kaya nga po yung pneumonia vaccine ay meron po yung 13 at saka 23. Yun po ay yung mga common na tumatama po. Pero take note po, yung pneumonia vaccine ay para sa pneumonia or mga bakterya. Hindi po virus na kagaya nung kalaban natin kay COVID. Nakuha niyo po? Parang si TB, anti-TB, bakterya si TB. So, ibig sabihin, bakterya po yung kinakalaban po natin. Itong si walking pneumonia, ay lahat po yan. May bakterya, may virus, and even fungus. Yun. Kaya dito, i-discuss po natin sa mga susunod na episodes, ay sasabihin natin kung ano yung mga bakterya na pwedeng mag-cause ng pneumonia. That's why, kung meron po kayo nitong walking pneumonia, ay bibigyan po kayo ng antibiotic. Kasi commonly, ay bakterya ang nagkukos po nito. Hindi kagaya ni COVID, hindi antibiotic kasi virus po siya. Naku, sana nakuha niyo po. So, just to answer nung kay Ma'am Mayat, ma'am, ay hindi guarantee na may pneumovax siya or may pneumonia vaccine siya ay hindi na siya pwede magkaroon nito, ma'am. Di ba sinagot ko nga? Kung kasi may pneumonia vaccine na good for 13 strains, meron ding 23. Kaya lang po, kung nakuha mo, ay, example nga po yung ABC. Kung tumama po sa'yo ang D, di wala doon sa ibinigay sa'yo. Magkakaroon ka ng simptomas.
But maybe, hindi ganun kagrabe kasi yung 13 and 23, yun yung nasa research po nila na nagkukos ng common pneumonia. Yun. Oh, ganyan din. Kaya nga yung flu vaccine, ibinibigay yearly yan kasi every year nagmumutate po yung virus. Si flu ay virus, kagaya ni COVID. Hindi po siya bacteria. Mas mabilis pong mag-iba ng genetic material ang virus kaysa si bacteria. So nakuha niyo po, si flu, ibinibigay every year, kung naniniwala po kayo pero according to research and studies, and it has been proven na yung flu ay nagmutate po siya every year. That's why it is given every year. Oh. Yung pneumonia, meron pong, depende po sa pagbibigay. Meron yung ibibigay muna sa'yo ng ganito hanggang sa mabigyan ka. Kasi meron yearly na ibinibigay, meron ding every 5 years. Pero yung pneumonia na ibinibigay every 5 years, it can be given every year dun sa mga mahina ang resistensya. If you believe on that, So, yung pneumonia ay more on bacteria, hindi po siya virus. Ayun, alright. Sige po, at maraming salamat at I hope ay nasagot nyo po, nakuha nyo po yung kasagutan po na yun, Ma'am Mayet Daet. Alright, at sige po, at muli ay maraming salamat po sa Panginoon at muli ay nakuha po natin, nagkaroon po tayo ng idea kung ano po yung walking pneumonia na yan. At nakakahawa ba to? Yes, nakakahawa po ito. So, ano lang naman po yan kung meron kayong nararamdamang ubo, sipon, ay nararapat talaga na mag-face mask po tayo. Nararapat po talaga yon mga kapatid, no? Si Ma'am Mayet, kung hindi ko man nasagot ng maayos, you can message me. Pero sabi ko nga po, kung yung pagbabakuna, nasa inyo na po. Nasa inyo na po yan. Yun, alright. Alam ko may mga libre yan sa mga sa mga Sa health center centers. po, libre po ito. Yes. Na kung sa private po ay mahal. Yeah. Naabot po ng 5 to 10,000 po ito. Yun. Pero alam ko dito sa Taguig, at marami na po akong pasyente nagsasabi na meron pong pneumonia vaccine po na free sa center po. Libre. Akalain nyo po, mayaman ng Taguig Oo. So, punta lang po kayo. Alamin nyo po. Naka-schedule naman po yan. May schedule po yan. Basta alamin nyo lang po kailan po ang bakuna ng pneumonia. Yan. So, alamin nyo lang po sa inyo pong mga health centers para maging aware po kayo. Dapat po yan. Kayo po, mga nasa barangay, ay it's your right na malaman yung mga ganyang klaseng mga kung kailan nagpapabakuna, kung ano yung mga libre. Alamin nyo po, wala pong wala pong bayad yan. Ang masakit na katotohanan po kasi, sino yung mga malapit dyan sa mga center, sa barangay? This is the sad truth. Inire-reserve po nila sa mga kamag-anakan nila, kaibigan o saninupan hanggang sa ma-expire. Yes. Nasasayang po yung gamot. Oo. Totoo yan. Ganun talaga nangyayari. Oo. Ako rin po, saksi rin po ako dyan sa mga, lalo na yung yung TB dots po na yan. Nako po. Minsan naubusan sila pero alam po yan kasi ma'am, di ba, pag in-enroll mo, meron na yan Kumbaga ano ka na yan, bibigyan ka na talaga ng supply niyan. Pero, ewan ko, ba't nagkukulang? Ganun talaga, nagsisimula talaga sa corruption, mga kapatid. No? Kahit dun sa mga centers na maliit na yun ay natuto. Kaya, well, anyway, so, ano lang, mga kapatid, no? Basta alamin ninyo, kung may libre, alright, go magpabakuna po kayo, no? Again, maraming salamat, Doc Eugene. Itutuloy po natin itong discussion po natin next Thursday so that you can be aware what is walking pneumonia. Alright? So, antabayanan niyo po si Doc Eugene. Every Thursday po siya nandito to educate us about this kind of disease. Alright? Sige po, bago tayo magtapos, hayaan ko muna makabati si Doc Eugene and also si Ma'am Julie for this morning. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Magandang umaga po, Pastor. Maraming salamat po sa inyong mensahe. At muli, pakiusap po na mag-ingat-ingat po tayo na charity begins at home. Amen. Kaya yung sarili po natin, alagaan po natin. Siyempre, kasama na po yung panalangin po natin. Pero kung alagayin natin ang ating sarili, pagbigay puri sa ating Panginoon ay ingatan natin yung ating katawan.
the food we eat talaga. We should sleep enough, we should have enough sleep, balanced diet, at saka avoid stress. Yung balanced diet po, hindi po puro milk tea. Nako, yun na. Na kumikita po si dahil sa kakainom po natin ng kape, pero it's no longer healthy. Hanapin po natin yung kahit na paminsan-minsan pwede naman po, pero yung araw-arawin hindi na po. Yun, tama. Umiimbak po tayo ng marami dyan, cholesterol at saka sugar. Yun. So, mas masarap pa rin po yung kumain po tayo ng tama. Pasensya na po, pero ito po ay ang katotohanan. Huwag kalimutan matulog ng sapat, uminom ng maraming tubig, at regular exercise. Hindi po dapat mawawala yon. Hindi po yung bibig natin ang ine-exercise, yung buong katawan po natin, systematically. Hindi po yung paglalaba at pagluluto ang exercise. It should be a systematic exercise po. Thank you po. Alright, Doc Julie. Maraming salamat sa ating topic Yes. na napapanahon. At ang sa akin lang naman, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, huwag nating kalimutan yung basic. Back to basic tayo. Yes. Yung mga proper washing ng hands, ng lahat. From head to foot, sabi nga iba yung malinis tayo. At syempre, yung ating mga tahanan, yung ating kung saan tayo laging naroroon. At wag nating kakalimutan ang face mask. Wag po tayong mahiya. Yes. Wag tayong yun pagbibigay malasakit sa ating mga kapwa kung tayo ay nagsusuot ng face mask, lalo na kung meron na tayong nararamdaman. Yun lang po, maraming salamat at magkita-kita po tayo bukas. Amen. Maraming salamat, Doc Julie. Alright, so again, maraming salamat, Pastor Hill, sa tune in nyo po dito and also pagbibigay po ng karagdagang mensahe sa mga kapatiran. Paalala po para po sa kanila, para po ay sila po ay patuloy na magkaroon ng maayos na kalusugan. No? Kaya again, tangkilikin natin ang sariling programa natin, mga kapatid. Kaya napakaganda na meron tayong ganitong klaseng programa, dinisenyo ng ating mga pastor ito para po sa atin, para magkaroon po tayo ng free consultation online. Alright? So again, maraming salamat po. Mamaya ere na po in the Baptist Lunch. Might as well ay sumubaybay po kayo dyan. Napakaganda po ng mga pakulo po dyan sa ating programa na yan. And I do believe yan po ay nagiging blessing po para po sa atin. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.